taking cue from what Derek said, siguro, based sa understanding mo sa character mo, what does it symbolize? And how do you think people would relate to the character? About relating to the character, lahat ng decisions po na ginawa niya, it's something that I actually would do in real life. Ano yun, kung worst comes to worst, kung kailangan kong protektahan yung pamilya ko or yung kapatid ko, talagang gagawin ko lahat para protektahan siya. So, kahit anong mangyari, gano'n. Regarding sa symbol ng character, ano siya eh, yeah, like empowering yung character ko eh. Isipin mo, ang dami niyang pinagdaanan. Grabe yung abuse na pinagdaanan niya sa pamilya niya, sa tatay niya, di ba? And then, lumaban siya, sinama niya yung kapatid niya, tapos patuloy pa rin siyang lumaban sa buhay. Pero nabigyan na naman siya ng bagong problem, which yun nga, pagpasok niya dun sa orphanage. And makikita mo doon na gusto niya naman ng peace and alam niyo, gusto niya ng tahimik na buhay na sana. Pero dahil sa horrors or dahil sa past niya, inaano pa rin siya. Anong tawag doon direct? Like, binabalikan pa rin siya. And so, para sa kanya, siguro kailangan niya rin i-accept yung horrors, yung mga nangyari talaga sa kanya. And kailangan niyang to fight through it. So, very empowering po yung character. Alright. Fight through hell. Hindi lang fight through it. Fight through hell. Thank you, Helen. Thank you, Derek. Thank you, Dawes. Nikki Wang of Manila Standard. Up next, we have Richard Baglicaon of Lionheart TV. Hello, good afternoon. Yung question ko para sa ating mga ladies, saan kayo nahirapan sa movie na to? Kasi nakita ko si Liza, tapos paano yung mga kasi nakita ko rin parang may physically demanding way siya, may mga hilahan, takbuhan. So, let's start with Nicole. Nahirapan. Baka po, there's a scene, I think it was in the trailer naman, I can talk about it. Yeah, yung sumisigaw ko. Kasi when we were shooting that, I was also doing a musical at the same time. So, yung boses ko inaalagaan ko po. So, medyo, inailangan ko po talagang, hindi ko po alam kasi I had to do 2 shows, like back to back right after shooting. So, parang yun po yung nahirapan ako. Tapos sobrang, ano bang tawag? Yung lugar kasi napakatahimik. Kasi hindi lang naman po kami yung nandun. So, nakakahiyang sumigaw. Tapos baka may, yun nga po, baka may magising. May matamaan kaming hindi dapat guluhin. Kasi nga naniniwala po ako. So, power pray na lang po talaga yung ginawa ko. Pero kinakabahan po ako na mag-ingay sa lugar na napakatahimik. So, yung pagsigaw po, I guess, medyo dun po talaga ako nahihirapan. Siguro nahihirapan po ako sa actually yung horror in the face, yung scared the face. Na parang at first hindi ako masyadong komportable kung tama po ba yung facial reaction ko. Or like yung pagsigaw ko, maganda ba yung pagsigaw ko. Yung mga ganun yung, tama ba yung ginagawa ko? Kasi first horror ko nga po eh. Pero dahil nga kay Direct Link, actually, dun na-build din yung confidence ko regarding sa genre ng horror. So yun po. Ako po, nung una, dun sa look test ko lang, napansin ko na po na may hirapan po talaga ako dun sa prosthetic. Kaya ginawan ko po ng paraan. Kaya po ako nagpakalbo para hindi po ako mahirapan. Para hindi po malimitahan yung galaw ko, yung acting po. And pangalawa po, yung pagtimpla ko po ng the way ko i-deliver
yung lines kasi meron pong certain gusto si Direk na kailangan hindi mataas, hindi rin mababa. So, kailangan ko siyang timplahin. Minsan kasi po sumusobra ako, minsan man sobrang baba ko. So, kailangan ko pong timplahin. Doon po, medyo nahirapan ako ng konti. Nung una, medyo nag-a-adjust pa po ako. So, tinitimpla ko po siya talaga na parang kape. Ito napaka-simple nito. Nahirapan ako bumaba ng hagdanan ng mabilis, ng hindi mahuhulog o hindi madudulas, na merong hindi hagdanan. Hindi kasi madilim, di ba? At saka minsan kapag baka biglang madulas ka kasi yung suot namin sa patilya medyo slip-on. So baka mapilayan ako o matanggal o gumulong-gulong ako. Actually, dun ako careful kasi ayokong mapilayan. Pero yung mga physical na mga ginagawa namin, medyo na-enjoy ko yun. Di ba, Direk, kapag meron kang gustong hindi yung gawin sa mukha, actually, na-enjoy ko yun kapag yung gusto niya manakot ako na ganito yung itsura ko. Ginagawa ko and then natutuwa naman siya sa mga rubber yung mukha ko. Nagagawa ko naman. So, yun, na-enjoy ko yung sinasabihan ako ni Direk or kahit sinong director na itong gawin mo, ganyan-ganyan. Na-enjoy ko yung in-instruct ako. Parang robot yung ganyan. Ginagawa ko kasi parang empty or para kapag may instruction sila, magagawa mo. Yun. Thank you. Ay, tsaka po pala ang additional ko lang is, ang tagal namin pong sinod to. Hindi po siya yung sunod-sunod. No, Direk? Kasi 20 days yung taping po namin, which sobrang swerte namin and grateful na, alam niyo, nabigyan po talaga kami ng malaking budget for this film. And so, yung time na minsan parang lagi kang naninibago kasi ang tagal namin nagsistop or mga ganun nga po. So, babalik ka na naman into character. But nonetheless, because of the cast, the crew, and of course, Direk, nagiging mabilis yung proseso. Kumbaga. So, yun. Ayan, thank you. For Direk na lang, ano yung pinakamahirap na nagawa mo during shoot at saka yung sa post-pro? Siguro yung mga first few scenes namin sa Gubat, tapos adjusting period pa yun kasi first time ko rin ka-work that ko. Tapos ang hirap agad ng kailangan ilawan ng Gubat. So na-imagine nyo, syempre yung setting namin, puro puro candlelight, firelight, tsaka moonlight. Tapos, di ba, wala kang pwede makita ng ilaw, syempre. Tapos ang laki ng space. So, yung mga first few scenes namin, syempre, talagang struggle pa i-mount. Lalo na yung scene na yun, may konting stunts pa yun eh. Nahulog agad sila, may sigaw, may takbuhan. Tapos mga day 1, day 2 pa lang namin, tapos forest, diba? Like, kahit nagsiset up pa lang, pag minsan namamatay yung generator, diba? Pitch black yun eh. Tapos kailangan mo hanapin yung way mo. Lahat ng ilaw, tinatago mo sa mga puno. So, very challenging siya technically. Like, I don't think nakapag-shoot ng forest at night na na-convincing kasi syempre yung shortcut doon pag nagmamadali talagang one angle lang yung ilaw eh. Alam mo yung ganun na look usually pag nagmamadali. Pero syempre gusto namin may certain quality, diba? So, challenging siya. And then, sound design, sobrang, I think yun rin yung trick talaga with genre movie is kailangan yung mga director tutok sa post-production. I think maraming directors na pagka-shoot bato sa editor, next project na sila eh. Pero kami talaga ako kasi nag-start ako nag-edit ako sa sarili kong work. So, very kami, parang precise, like yung mga transition ng sound, mga click ng pintuan, footsteps, or kahit yung mga simpleng pag-quiet yung movie, yung may lantern ka, diba? Like,
yung simpleng alok ng rust dun sa handle, yung mga ganun nakaka-immerse kasi, na-build ng horror atmosphere. And I feel like a lot of films nananeglect yung aspect na yun. So, medyo ano kami dun, parang obsessive kami dun sa post-production. So, ano siya, gapang talaga siya. Pukot-putin mo yan paulit-ulit. So, I think yun rin yung nakakapagod with genre movies. Like, kami siguro napanood na namin like 1,000 times. Tapos, you always see something na you want to change, pero syempre, you have to stop at a certain point. No? So, yun. Pero, dahil na-enjoy naman namin, it doesn't feel like work. No? Pero na-imagine ko nga na, ano siya, in terms of production, yun, challenging siya.